Hallelujah. Sapagkat napakabuti ng Diyos. Hallelujah. Pero bago po yun, ay muna kumustahin yung mga bago natin, i-grade ko. Yung ating mga kapatid na dati ay dumadalo kasama natin. Hanggang ngayon, maganda pa rin. Amen. Hallelujah. Sister Emily, ang kanyang mother, Sister Wilma, Sister Elby. Amen. Namimiss ko. Naalala ko sa Rotary. Kung di ako nagkakamali ko, Pastor, Rotary. Rotary, oh. Hallelujah, parang bata pa rin. Sister Pastor, pinakabata sa lahat. Amen. Hallelujah. Maraming salamat sa pinakain yung 3,000 tao. Hallelujah. Glory to God. Siyempre, hindi ko malilimutan yung mga gwapo na natulang ko. Amen. Yung mga kababata ko. Mga kapwa ko, disciple, kami po yung nagpapadisciple pa ng sanagotas. Amen. Hallelujah. Pero, kami po ay nagagalak dahil nagkita-kita kami. Dahil sa pagtitipong ito. Amen. And I hope na one of this day ay tuloy-tuloy na yung pagiging pagpapagamit sa Panginoon. Amen. Kapag nasabi sa Biblia, pinugnakan niya, subalit kukunti ang mga manggagawa. Amen. Kaya sadangin natin sa may-ari ng ubasan na siya magpadala ng mga manggagawa. Ito po yung maasahan ng mga pastor na to. Amen. Sapagkat subok na po yan, tested na. Dumana po yan sa mga apoy ng pagsubok. Amen. Si Pastor Delson Bernas, si Pastor Domingo, katulad ko po Domingo Dorado, from Australia. Amen. Si Pastor Delson po, kalookan po yan sa bagong silang. Pastor, saan ba ba? Phase ano ba? Phase 9? Phase 8? Oo. Malapit sa bahay ng Jesus ko. Amen. And I hope, mag-revival ako sa ano mo. Amen. Hallelujah. So ngayong hapon, taas ko pong mangaral, kung meron po kayong mga banal na kasulatan, kayo po makibukas sa akin sa aklat ni Isaiah. Actually, yung nakaraang linggo, ako po yung nangaral patungkol po sa aklat ni Isaiah. Isaiah chapter 6, verse, I think, 1 up to 8. At dinagdag ko yung 9 to 10. At ngayon naman, Isaiah chapter 12, verse 2. Amen. Hallelujah. Kung meron po kayong banal na kasulatan, kayo po ay makibukas sa akin. Ang babasahin po natin dito ay verse 2 lang, verse 2. Ang sabi po rito, tunay na ang kaligtasan, tunay na ang Diyos ang aking kaligtasan, sa Kanya ako magtitiwala at hindi ako matatakot. Sapagkat ang Panginoong Yahweh, ang aking kapangyarihan at kalakasan, siya ang aking tagapagligtas. Sa ibang salin, ganito po ang sinasabi doon. Narito, Diyos ng aking kaligtasan, ako ititiwala at hindi ako matatakot sapagkat ang Panginoong si Yahweh ay aking kalakasan at awit at siya naging aking kaligtasan. Purihin po ang Panginoon. Pwede po ba tayo tumayo? Amen? Tayo po hihingi ng kalakasan sa Panginoon sapagkat I can able to preach the word of God this afternoon without His presence, without His power. Amen? Ibigay natin yung kalakasan. Hindi natin yung kalakasan sa Diyos na pamagitan ng palakpak. Hallelujah. Palakpak mo natin ang Panginoon. Hallelujah! We praise you, Lord! Hallelujah! 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 Thank you, Lord. Amang Diyos na dakil at banal, Diyos ng mga pangyarihan, Diyos ng bansang Israel. At Diyos namin ngayon, Panginoon, hallelujah, na siyang Diyos na sinasamba, Panginoon, ng aking mga ninuno o ng aming mga ninuno, Panginoon, sa pananampalataya na sina Abraham, Isaac at Jacob. Siyang Diyos noon, ngayon, at Diyos magpakailanman. Samahan mo po kami, Panginoon, ngayong hapon sa aming pagpupuri, sa aming pangangaral, Panginoon, ng iyong banal salita. Nawa, Panginoon, ikaw siyang patuloy, Lord, na mahayag sa aming kalagitnaan. At ikaw, Lord, ang patuloy, O Diyos, na mangusap sa bawat kaluluwang narito, Panginoon.
ngayong hapon, Panginoon. Bigyan mo po kami, Panginoon, ng malawak na pag-unawa. Hallelujah. Ipaunawa mo sa amin, Diyos, ang mga mensahe ito, Panginoon, na mayroong kalakasan, hamon sa aming buhay. At naman, Lord, yung pagkatake ng kaaway sa gabi hapong ito, Panginoon, upang sirain, upang wasakin ang iyong gawain, Lord, ay aming pong sinasansala, dinagapos, Panginoon, at kinatali ang Panginoon. Maraming salamat po, Diyos, sa pong aming samod dalangin, na may kasamang basba sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, sa pangalan ng Panginoong Jesus. Ang natin magsabi ng Amen. Amen. Tayo po natin makapagpapit. The True, tayo po ngayon ay ang ating pong tema ay Celebration of the True Gospel Part 2. Amen? Kasi nung nakarang August yung pastor, no? August 23, 24, 25. Yun, tatlong araw yun. So ito part 2 na to. Hallelujah. And we hope meron pang party. At makakasama namin si Pastor Gelson. Amen. Gusto ko makasama yung kaklase ko ito. Amen. Classmate ko po siya. Amen. Hallelujah. Tuwang-tuwa ako pag nakita ko talaga. Hallelujah. Wala nang hadlang. Amen. Napag-usapan na lahat. Amen. Hallelujah. Glory to God. Alam namin na gagamitin po siya ng Diyos sa makapangyarihan para. Celebration of the True Gospel Part 2. At nais ko pong mangaral sa paksa ang Diyos ng kaligtasan, the God of salvation. Tama po sir, no? Ang ating po nabasa, Isaiah chapter 12, ito po ay awit ng pasasalamat. Hallelujah. Ni Propeta Isaiah. Tulad ng aking nasabi ng nakaraang pangangaral ko sa Propeta Isaiah, nung maging propeta po siya, nung tinawag po siya ng Diyos para maging propeta, siya po ay nasa edad na napakabata pa. Sabi ng mga Bible scholar, he is 18 or 20 years old only. Amen? Hallelujah. Glory to God. At meron po siyang dalawang anak, meron po siyang asawa. Sabi sa Bible, ay propetesa din, propetesa. Iwan ko lang kung propetesa ito o ang tawag lang sa kanya propetesa kasi asawa niya propeta. Amen? Hallelujah. Ngayon pa man, ngayong gabi tutuloy natin o ngayong hapon ang pangangaral patungkol sa kaligtasan. Pag sinabing kaligtasan, ano bang ibig sabihin ng kaligtasan? Voluntary. Amen? What is salvation? Amen. Kapag ito pong topic natin ngayon, ang Diyos ng kaligtasan. So great a salvation. Napakadakila ng kaligtasan. Sa Hebrew 2:3, ang sabing ganyan, how shall escape if we neglect so great salvation? So paano makakatakas kung ating pinababayaan ang napakalaking kaligtasan o dakilang kaligtasan? Either napakadakila o napakalaki, pwede na yun. Sa mas malinaw, Hebrew 2:3 ang sabing gano'n, ganyan din naman, paano tayo makakaiwas sa parusa kung hindi natin pahalagahan ang napakadakilang kaligtasan ito? Ang Panginoon ang unang nagpahayag ng kaligtasan ito at ang mga nakarinig sa Kanya ang nagpapatunay sa atin na ito po'y totoo. Amen? Glory to God. Yan ang sabi dyan. Hallelujah. Iba-iba yung sinabi rito kasi may yung King James, may mabuting balita, pero isa lang ibig sabihin. Ayan? Depende sa sila. Ito ang biblical na kahulugan. Ano ba ang ibig sabihin ng kaligtasan? Ang kaligtasan po, sa salitang Hebreo, ibig sabihin, Yeshua. Yeshua. Ano kayo ginagawa dyan? Ayan? Yeshua. Ang kahulugang pagpapalaya, pagliligtas,
kaligtasan at tagumpay. Yan po ibig sabihin ng Yeshua. Amen. Hebrew, Yeshua. Pagpapalaya, pagliligtas, kaligtasan at tagumpay. So pareho ugat ng pangalang Jesus o Yeshua. Ang Panginoon ay nagliligtas. Yung ibig sabihin nun. Amen? Nababasa natin sa Mateo 1:21. Glory to God. Sige, pakiclass nung Matthew chapter 1 verse 21. Amen. Yun, no? Yung maliwanag na sinasabi dyan, ang Panginoong Yesus ang magliligtas ng kanyang bayan. Kaya yung pangalang Jesus at yung Yeshua, yun ay ibig sabihin nagliligtas. Amen? Hallelujah. Ililigtas niya ang kanyang bayan, sabing ganyan, sa kanilang mga kasalanan. Pero ibig sabihin ng Jesus. Amen? Sa makatuwid, ang Diyos, ang aking kaligtasan, ay literal na nangangahulugang Diyos, ang aking Jesus. Pwede ba yun? Amen? Kasi Jesus, Savior, salvation. So pwede natin sabihin ito, no? Na si Jesus, ang Diyos, ang aking Jesus. Parang ano, no? Parang hindi pamilyar, no? Pero kung susumahin mo, ganoon ang ibig sabihin mo. Kasi Jesus, ito'y salvation. Amen? Yan ang ibig sabihin nun. Depende sa Mateo 1:21 na ating nabasa. Hallelujah. Ang kaligtasan ay hindi isang bagay o isang ritual. Ito ay isang tao. Yun. Ibig sabihin, yung kaligtasan, the word salvation is not a ritual, but this is a person. Bakit sino kayo kaligtasan? Walang iba kundi ang Panginoong Jesus. Amen? Hallelujah. Kaya tama ito. Diyos ang aking Jesus. Amen? Parang ano, no? Parang very uncommon. Parang nakakapanibago kung sabihin mo kasi yung Jesus, that is proper noun. Amen? Tumutukoy yan sa tao. Amen? Pero dito, itong Diyos, this is a common noun. Pero, ang sabi niya sa Mateo 21, siya ang magliligtas sa kanilang bayan. Kaya Jesus, pwede mong sabihin, Diyos ang aking Jesus. Amen? Hallelujah. Glory to God. Isaiah 12:2 ay nagpapayag na ang Diyos mismo ay pinagmumulan at sangkap ng kaligtasan. Ibig sabihin, yung Diyos substance yan ng salvation. Ano ba ibig sabihin ng substance? Sangkap siya. Amen? Ibig sabihin yung panghalo. Halo. Amen? Kasi pag walang Diyos, walang kaligtasan. Amen? Amen? Yun lang ibig sabihin nun. Ang tunay na kaligtasan ay matatagpuan lamang sa Panginoong Yesus, hindi sa mga gawa o reliyon. Yun ibig sabihin na substance. Amen? Glory to God. Kasi sa Panginoong Yesus lang natin matatagpuan yung kaligtasan, yung tunay na kaligtasan. Hindi sa mga mabubuting gawa o reliyon na nami-misinterpret ng mga tao. Pasok ng pasok sa reliyon, gawa ng mabuti, nang akala nila, sa isip nila, yun ang magiging daan para maligtas yung kaluluwa nila. Pero mali pala. Amen? Glory to God. Katulad na sinabi sa Acts chapter 4 verse 12, na walang pangalan ibinigay sa silong ng langit, kundi ang pangalan ni Jesus. Amen? Amen? Hallelujah. Ito pwede mo. Maganda yung natin. So, ang tunay na kaligtasan ay matatagpuan lamang sa Panginoong Yesus, hindi sa mga gawa o reliyon. Kaya, huwag kayong pasok ng pasok sa mga reliyon. Amen? Sinabi, pasok ka rito, ligtas ka. No, hindi ganon. Sapagkat walang reliyon na napako.
Ang napako sa krus ay si Kristo. Amen? Hallelujah. Kaya dapat tayong sumampalataya sa Panginoon. Hindi kay Jesus, hindi sa reliyon. Kaya maraming naliligaw na tao. Amen? Kanilang pinangangalandakan na sila ay ligtas. Pero hindi pala sila ligtas. At sabi sa Biblia sa Mateo 7:21, hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, ay aking binibigyan. Amen? Ibig sabihin, hindi sa reliyon, hindi sa mabuting gawa ang tao ay maliligtas ang kaluluwa. Kundi sa magitan ng pananampalataya at pagtanggap sa ating Panginoon. Hallelujah. Sa Exodo 15:2, si Yahweh ang aking kapangyarihan at kalakasan. Siya ay sa akin nagdudulot ng kaligtasan. Siya ay aking Diyos na aking pupurihin. Diyos ng aking Ama, aking gagapilain. Amen? Dahil sabi sa Exodus 15:2, siya yung kapangyarihan, kalakasan, siya yung nagdudulot ng kaligtasan. Kaya wala nang ibang susi upang ang tao ay maligtas ang kanyang kaluluwa sa tiyak na kamatayan o kapahamakan sa impyerno, kundi ang pangalan Jesus. Amen? Kahit mag-abuli ka pa dyan, hallelujah, kunyari namatay yung kamag-anak mo, kahit na milyon pang ibayad mo sa tagapangunan ng reliyon, kung hindi niya naman tinanggap ang Panginoon sa Kristo, useless yung bayad mo isang milyon. Amen? Hallelujah. Kasi maraming ganyan nga sa ating panahon. Binabasbasan yung tapos may bayad. Grabe, no? Tingnan mo yung pagdaraya ng demonyo. Talagang dinadaya niya yung tao. At ganito yung mga tao sa reliyon. Kaya yung tao mahirap mo magbago. Bakit? Kasi pag namatay na, umaasa na lang na isang basbas lang yan nilo, ganito, ligtas yan. No? Amen? Hanggang buhay ka, kailangan magsisi ka. Dahil pagkapatay ka na, wala nang pag-asa. Sabi sa Hebreo 9:27, kapag minsan lamang itinagda ang mamatay sa tao, pagkatapos, paghuhukom lang. Amen? So, ang panahon upang tayo ay magsisi, hallelujah, habang tayo ay nabubuhay pa. Amen? Huwag natin iasa yung panalangin sa mga tao o sa mga tagapangunan ng reliyon. Magbabayad tayo ng libo. Dahil umaasa ka na sa magitan ng panalangin na may bayad, maliligtas yung patay na. Wala nang pag-asa yung patay na yun. Kaya hanggang buhay, kailangan maglingkod sa Panginoon. Amen? Ang pinag-uusapan natin ngayong hapon, ito po'y kaligtasan. Salvation. Na ang Panginoon sa Kristo, ang siyang kaligtasan. Hallelujah. Glory to God. Amin 27:1, si Yahweh ang ilaw ko at kaligtasan. Sino pa ba ang aking katatakutan? Si Yahweh ang muog ng aking buhay. Sino pa ba ang aking kasisindakan? So, ibig sabihin, kapag ikaw ay nasa Diyos, nasa Panginoong Kristo ka, sino pa ba ang katatakutan mo? Amen? Wala na. Hallelujah. Siya ang ating kaligtasan, si Yahweh ang muog. Pag sinabi mo, ano yung muog? Ano ba yung muog? Pag sinabi mo, ito yung indasyon mo, yung tanggulan mo. Amen? So wala ka nang hahanapin. Hallelujah. Para maligtas ka kundi ang Panginoong Kristo. Hallelujah. Kaya maraming tao ngayon ang naniligaw ng landas dahil umaasa sa reliyon. Sa Lucas 2:8 ang sabi ganyan, yan ang nakita na po ng aking mga mata, ang inyong pagliligtas. Amen? Kaya ang kaligtasan, hallelujah, glory to God, yan po ay masasaksihan sa ating Panginoon Kristo. Sabi sa John chapter 14:6, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makapupunta o makaparoon sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. Amen? Hallelujah. Kaya hindi sinabi rito, pumasok ka sa reliyon dahil yun ang daan. Amen? Pumasok ka sa ganitong reliyon, ligtas ka, hindi yun. Ang sabi rito ng Panginoon Kristo, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay.
Walang makapupunta sa Ama, kundi sa pamamagitan niya. Amen. Amen? Kahit ano pang religion pasukin mo kung wala kang tunay na relasyon sa Diyos, baliwala rin. Amen? Kaya maraming tao ngayon umaasa pa rin sa New Year resolution. Magawa ng New Year resolution para magbago yung sarili niya. Hindi. Umaasa sa ganung paniniwala. Sige, magkakasala ako. Bago dumating yung bago mag-iwalay ako, gagawa ko ng New Year resolution. Ganito, tutulad ko doon. Magbabago na ako, hindi na ako magmumura. After New Year resolution, after New Year, lumipas na yung New Year, balik na naman sa kasalanan. Kasi yung paniniwala niya, nasa New Year resolution, wala sa Panginoon. Amen? Hallelujah. Kaya mahirap. So, nandito na tayo. Kaya nandala kung bakit natin ipinapangarap ang salita ng Diyos para ang tao ay ma-aware. Amen? Hindi maging ignorante. Hindi maging mangmang. Amen? Hallelujah. Wala pa po yung puntos doon. Ito na sasabihin ko na yung puntos. Ang Diyos ang pinagmulan ng kaligtasan. Amen. God is the source of salvation. Amen? Yan po ang unang puntos. Isaiah 12 verse 2, ang sabi rito, tunay ng aking kaligtasan, tunay ng Diyos ang aking kaligtasan. Sa Kanya ako magtitiwala at hindi ako matatakot, sapagkat ang Panginoong Yahweh ang aking kapangyarihan at kalakasan. Yung ibang salin, dinamin doon yung awit. Amen. Kasi awit, doon po ay kalakasan natin bilang mga Kristiyano. Siya ang aking tagapagligtas. Amen? Hallelujah. Kaya ang Diyos ang pinagmumulan ng kaligtasan. Amen? Hindi sa pera, hindi sa reliyon, kundi sa Diyos. Amen? Huwag ka mo tayong aan sa pera. Siyang pera na ubus yan. Mapapagod ka lang sa kahanap mo ng pera. Hindi ka ililigtas ng pera mo. Temporary lang yan. Amen? Hanap ka ng hanap ng pera. Uubusin yan. Hallelujah. Yan pa magiging daan upang ang kaluluwa mo ay mapahamak doon sa impyerno. Amen? Kasi ang pera, kahit milyon pa yan, madaling maubos yan. Gagamitin sa ita niya para mapalay mo pa sa Diyos. Amen? Kasi sa kahanap mo ng pera, hindi mo alam, binibimit ka na rin sa atan at ginagamit yung pera. Sunod ka naman ang sunod. Ganun yun. Amen? At ililis ka rin sa atanas kasi ayaw na mapunta kay Jesus. Kaya maraming tao ngayon ang napapahamak. Iniiwan yung reliyon, iniiwan yung unang pag-ibig sa Diyos. Hallelujah! Dahil sa pera. Glory to God. Wala pong kaligtasan sa pera. Ang kaligtasan po na nasa Panginoon Jesus. Amen? Hallelujah. Narito ang Diyos ang aking kaligtasan. Sabi rin sa Isaiah 12:2. Hallelujah. Ang kaligtasan ay mula sa Diyos, hindi sa tao. Ayan. Amen? So, ang kaligtasan, He is the source of salvation. God. Hindi sa tao. Amen? Kaya huwag po tayo mag-rely sa tao. Hindi ka maliligtas sa amin, bagamat kami ay pastor. Kami po nangangaral ng salita ng Diyos. Kami po instrumento lamang. Pero hindi po kami ang magliligtas sa inyo. Instrumento lang kami. Amen? Hallelujah. Glory to God, ang Diyos ang magliligtas kung sasampalataya ka. Amen? Hallelujah. Siya, ang kaligtasan ay mula sa Diyos, hindi sa tao. Siya ang nagplano, yung Ama, yung nagsagawa, yung Anak. At inilapat ito sa magitan ng banal na Espiritu. Ibig sabihin, inilapat, in-apply, application. Amen? Kaya ito'y planted, plinano ito. Kaya dito involved dito yung Trinity na sinabi Pastor kanina. Hallelujah. Bukod sa Diyos, walang kaligtasan. Kasi sinabi ko ngayon sa 4 ng Gawa 12. Acts chapter 4 verse 12. Na walang pangalan na ibinigay sa silong ng langit, kundi ang Panginoong pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Amen. Ang ating pong binabasa, ito po ay awit ng pasasalamat ni Propeta Isaias. Amen? Na kung ating pong babasahin ito,
Glory to God. Ang konteksto nito ay salvation. God is salvation. Amen? Hallelujah. Glory to God. Ikalawang puntos, para meron si Pastor mahaba yung ano niya. Dadalihan ko lang. Ikalawang puntos, God is the strength of the saved. Sino ba yung mga saved? Amen. Ikaw sumay tayo sa kamay? Amen. Glory to God. Amen. Hindi natin na maawan, no? Kasi nakikita naman sa pamumuhay natin, naligtas tayo. Amen? Kasi kapag hindi ka makataas ng kamay, ibig sabihin, alanganin ka. Amen? Kailangan pag sinabi, who already saved? Raise your hand. Amen? Itaas mo, ibig sabihin, sigurado ka. Amen? Ano ba sabi sa John chapter 1 verse 12? Yun ang panghawakan natin. Anak tayo ng Diyos. Yung mga nanalig sa Kanya, yung tumanggap sa Kanya, pinagkaluban niya ng karapatang maging anak ng Diyos. Amen? So huwag kang mag-alilangan. Ligtas ako. Ipakilaban mo yun. Kasi tinatakan ka na ng banal na Espiritu. Amen? Hallelujah. Ligtas ka na. Huwag tayo mag-alilangan. Isaiah 12:2b. Kasi dalawang puntos pa lang tayo. Ang Panginoon ay aking kalakasan at aking awit. Ano ibig sabihin ito ba? Kalakasan tapos awit. Ano ibig sabihin ito? Parang ang gulo, no? Glory to God. The Lord is my strength in my soul. Sa ibang salin, kaligtasan. Amen? Hallelujah. Kasi, alam niyo po, magkasama yan. Pag naligtas ka, nandun yung kagalakan mo. Yung awit ito po ay sumisimbolo ng pagpupuri sa ating Panginoon. Amen? Hallelujah. Kapag ikaw nagpupuri, sumasaya ka. Amen. Lumalakas ka. Amen? Iyan po ay palatandaan ng mga tao na kung saan yung paggalakan niyan po ay bunga ng banal na Espiritu. Amen? Amen? Galatians chapter 5 verse 22. Amen? For the gift of the Holy Spirit is love, joy. Amen? Andun yun eh. Amen? Glory to God. Kaya, ito po'y pruweba na tayo po ay ligtas na. Amen? Behold, God is my salvation. I will trust and not be afraid. For the Lord, dito, ginamit dito, Yahweh is my strength and my song. He is also become my salvation. Amen? Maliwanag doon. Tagalog narito, Diyos, ang aking kaligtasan, ako'y titiwala at hindi ako matatakot sapagkat ang Panginoon, si Jehovah o Yahweh, ay aking kalakasan at awit at siya'y naging aking kaligtasan. Amen? So kaya yan dahil lang kung bakit pag nagtitipon tayo palaging mayroong kantahan. Hindi pwedeng walang kanta, hindi pwedeng pangangaral ka agad. Siyempre, awitan yan. Kasi tumakita ng awitan mga kapatid. Take note ha, hindi lang sa prayer tayo nagkakaroon ng kalakasan, pati sa pag-awit. Amen. Amen? Pag umaawit tayo, nagagalak tayo, nakakaramdam tayo, nararamdaman natin yung presensya ng Diyos. Amen? Yung mga awitin ng mga, lalo yung mga malulumanay na awitin, ramdam na ramdam mo yung presensya ng Diyos. Nagagalak ka. Amen? Hallelujah. Binibigyan ng kapangyarihan ng Diyos ang mga naligtas upang mabuhay ng matagumpay. Kung meron pala tayong kapangyarihan. And glory to God. Kaya huwag tayong matakot. Kasi binibigyan pala tayo ng kapangyarihan ng Diyos. Binibigyan tayo ng lakas o kalakasan upang madaig ang kasalanan at tukso. Amen? Glory to God. Kasi kung hindi tayo bibigyan ng lakas ng Panginoon, sa magitan ng awit, hindi po tayo magtatagumpay. Amen?
Kung hindi po mababasa dito sa Biblia, nung magtagumpay, yung mga Israelita, sila po ay kumawig, sila po ay nagmamarcha. Maawit sila. Ibig sabihin, pagtatagumpay, awit ng pagtatagumpay. Kaya tayo bilang mga Kristiyano, hallelujah, hindi tayo pumapayag na hindi tayo umaawit. Kasi ang awit po, alam niyo po ito, totoo po ito sa buhay ng isang Kristiyano. Pag may problema ka, subukan mo umawit. Amen? Mararamdaman mo yung kapangyarihan ng Diyos. Pag nagmumukmuk ka, awitan mo lang. Umawit ka lang, iyak mo sa Panginoon. O kaya umawit ka na may kagalakan, yung mga joyful song. Yung Holy Spirit, mararamdaman mo yung buhay mo. Ayun yun. Amen? Hallelujah. Kaya yan po ay kalakasan natin. Yan po ay kapangyarihan natin. Ang kaligtasan ay nagbibigay ng kagalakan. Ang sabi ganyan, aking awit nagiging natural sa mga tinubos ang papuri. Ibig sabihin, automatic pala yun, no? Na kapag naligtas tayo, yung pagpupuri, kasama pala yun, automatic na yun. Amen? Hallelujah. Kaya yan ang ginita na kung bakit wala tayong ibang source, wala tayong ang bigat ng pakiramdam natin. Kapag inawit mo, yung awit para sa Panginoon, gumagaan yung pakiramdam mo. Amen? Hallelujah. Kaya ito po yung teksto na binigay sa akin ni Pastor. Amen. Ikatlo, ang Diyos ay seguridad ng ating mga kaluluwa. God is the security of our soul. Pag sinabing security, ano ba yun? SSS? Social Security System? Amen? Bakit may Social Security System? Ibig sabihin, yung mga trabahante, may seguridad kapag tumanda ka. Kung umabot ka ng 60, meron kang pension. Amen? Seguridad sa pagtanda mo. Ganon din ito. Amen? Ang Diyos ang seguridad ng ating mga kaluluwa. Amen? Glory to God. Isaiah 12 verse 2, sa ating konteksto pa rin, ang sabi niya rito, I will not trust and not be afraid. Hallelujah. O, sa Tagalog, tunay na ang Diyos ang aking kaligtasan. Sa Kanya ako magtitiwala, hindi ako matatakot, sapagkat ang Panginoong Yahweh ang aking kapangyarihan kalakasan, siya ang aking tagapagligtas. Siya yung seguridad natin. Amen? So dapat nagtitiwala tayo. Amen? Ano man yung tawag dito yung katayuan mo sa buhay ngayon. Amen? Dapat ikinagkakatiwala mo sa Diyos. Huwag mong iasa sa sarili mong lakas. Amen? Sapagkat hindi mo kaya yan. Glory to God. Kahit napakagaan ang problema mo kapag wala ang Diyos sa buhay mo, parang napakabigat. Amen? Ang bigat-bigat, parang kasampo ang daigdig. Amen? Pero pag meron kang Diyos, ang gaan naman mo parang baliwala. Kasi tinutulungan ka ng Diyos, hindi ka nag-iisa. Amen? Hindi natin nakikita ang Diyos, pero ang Diyos, palagi natin kasama yan, kahit sa gitna ng mga problema. Siya ang tumutulong sa atin. Glory to God. Ang taong naligtas ay may kapayapaan at pagtitiwala. Basahin muna natin 2 Timothy chapter 1 verse 7. 2 Timothy chapter 1 verse 7. Sapagkat ang Espiritu ang ibinigay sa atin ng Diyos, ang hindi Espiritu ng kainahan ng Lord, kundi Espiritu ng kapangyarihan, ang ibig at pagbibigay sa sarili. Amen. So pinamit dito, yan ay bunga ng banal na Espiritu. Amen? Glory to God. Ang Diyos at ating seguridad, ang seguridad ng ating kaluluwa. Amen? So, sabi diyan, sapagkat ang Espiritu ang binigay sa atin ng Diyos ay hindi Espiritu ng kahinaan. Amen? Ng loob. Kaya dapat malakas ang loob natin. Amen? Kapag dumaranas tayo ng mga pagsubok, apoy ng pagsubok sa buhay natin bilang mananampalataya, dapat meron tayo Espiritu na ibinibigay sa atin ng Diyos. Espiritu ng katapangan. Amen?
Hallelujah, hindi kahinaan. Glory to God. Huwag kang mangamba, huwag po tayong mangamba. Talagang natural lang yan na dumaranas tayo ng pagsubok kasi nung hindi pa tayo mananampalataya, dumaranas din tayo ng mga pagsubok. Amen. Pero ngayon, mananampalataya na tayo. Yung pagsubok na binibigay sa atin ng Diyos, mayroong purpose yun. Amen. Hallelujah. Hindi ka bibigyan ng Diyos ng pagsubok kung hindi mo kaya. Amen. Lahat yan kaya mo. Amen. Sa tulong ng Panginoon. Glory to God. Ang taong naligtas ay may kapayapaan at pagtitiwala sa Diyos. Totoo ba yun? Amen. Basahin natin Isaiah 26 verse 3. Isaiah 26 verse 3. Binibigyan mo ng lubos na kapayapaan ng mga may matag na kaninindigan at sa iyo'y nagtitiwala. Amen. Malinaw dyan, diba? Malinaw sinasabi dyan. Ang taong naligtas ay may kapayapaan at pagtitiwala sa Diyos. Noong hindi ka pa mananampalataya, ang gulo ng buhay mo. Diba? Wala kang kapayapaan. Glory to God. Kunting problema lang. Kaya may mga nagpapakamatay eh. Amen? Ayun ang kaibahan natin sa mga tao na sumasampalataya, sa mga hindi sumasampalataya. Amen? Kapag meron tayong problema, tayong mga ligtas na, wala tayong ibang inaasahan, wala tayong sinasandalan na iba, kundi ang Panginoon. Amen? Hallelujah. Glory to God. Hallelujah. Sa Diyos ang papuri. Glory to God. Kaya dyan po, meron tayong kapayapaan. At lahat ng bagay, kahit alam mo parang imposible, di ba? Hindi mo nakikita ng Diyos. Pero nagtitiwala ka sa Kanya. Ayun ang tinatawag na faith. Amen? Hallelujah. Yung faith, hallelujah, yan po ang nagpapabanal sa atin. Yung faith. Kasi pag wala kang faith, impossible to please God. Amen? Kaya ang faith po yan po ay isa sa mga nagpapabanal sa atin. Ano pa ba yung mga nagpapabanal sa atin? Prayer. Amen? Kaya yung prayer natin every Friday. Huwag pong mawawala yun. Amen? Kasi alam niyo po, kapag ikaw ay nag-pray, continuous yung pray mo sa Panginoon, merong ginagawa Diyos sa buhay mo, unti-unti, napapansin niyo ba yan? Napapansin niyo ba yan pagka nag-pray kayo palagi? Na-practice niyo palagi? Parang kulang yung araw mo na hindi ka nakapanalangin. Amen? Parang may kulang, parang nag-aatubili ka. Hinahanap mo yung prayer. At yung prayer, isa yan sa nagiging dahilan, unti-unti kang binabago ng Diyos. Amen? Kaya huwag natin i-ignore yung panalangin. Amen? Diyan, nababago ka na, iba na yung pananalita mo. Dati noon, pag magsalita ka, taig mo pa yung ano, ba? Magbintang ka sa tao, parang pinapatay mo na. Pero nung lagi ka na nag-pray, na-realize mo na, uy, hindi na pala ako tismo sa ngayon. Nakikita mo yan eh, yung pagpabago mo. Amen? Hallelujah. Glory to God. Kaya, ang Diyos ang seguridad ng ating mga kaluluwa. Wala nang iba. Jeremiah chapter 17 verse 7. Yeah, basahin natin. Jeremiah chapter 17 verse 7. Yeah. Mapalad ang mga tao nagtitiwala kay Yahweh. Mapapalain ang umaasa sa Kanya. Amen. Yan. Amen. Yung papalag mga tao nagtitiwala kay Yahweh, pagpapalain ang umaasa sa Kanya. So, pinagpapala ng Diyos sa mga tao na malapit sa Kanya. Amen. Kaya huwag natin iaan sarili natin lakas. Yung lakas natin may limit yan. Amen? Hallelujah. Kaya dapat itiwala natin. Sabi ganyan, mapalad ang mga tao nagtitiwala kay Yahweh, pagpapalain ang umaasa sa Kanya. Glory to God. 1 Peter chapter 5 verse 7. Pagkatiwala ninyo sa Kanya ang inyong mga alalahanin sa buhay, sapagkat Siya ay nagmamalasakit sa inyo. Cast all your cares. Amen? To Him.
ibigay mo yung yung tiwala mo sa Kanya, ibigay mo yung kabigatan mo sa buhay, ano man yung problema mo sa buhay, huwag mo sarilinin, ibigay mo sa Panginoon. Amen. Ang Diyos ang tutulong sa iyo. Kung ito po ay naranasan ng mga tao noon, mararanasan mo rin ngayon sapagkat ang ating sinasambang Diyos ay Diyos noon, ngayon at magpakailanman. Amen? Glory to God. Hallelujah. Ang tunay na pananampalataya ay nakasalalay sa natatapos na gawain ni Kristo. Amen? Yun ang malaking pagkaibahan natin sa kanila. Amen? Kasi yung pananampalataya natin, nakasalalay yan sa finished work with Jesus. Kasi hindi ka masasampalataya sa Panginoon Yesus kung wala kang pananampalataya. Diba? Hallelujah. Yung ginawa niya, tawag dito, naging pundasyon yun para magkaroon ka ng pananampalataya. Yung mga natapos niyang gawain. Amen? Yung kabutihan niya, yung pagpapaba ko sa krus, nagkaroon ka ng pananampalataya. Hallelujah! Dahil sa mga gawain ni Kristo natapos na. Amen? Glory to God. Kaya imposible na ang tao ay maligtas kung walang pananampalataya. Sabi sa Roma 17, ang pakikinig, ang pananampalataya sa pakikinig at sa pakikinig sa magitan ng salita ni Jesus. Amen? Kaya yung pananampalataya natin, kailangan makinig tayo na makinig. Glory to God. Romans chapter 5, verse 1. Romans chapter 5, verse 1. Sapagkat napawalang sala na tayo sa pamamagitan ng ating pananampalataya, mayroon na tayong mapayapang relasyon sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoon sa Kristo. Amen. So, ang tunay na pananampalataya na kasalalay sa natapos na gawain ni Kristo. Amen. Glory to God. Yan ang sinasabi sa Ephesians chapter 5, verse 1. Ay Romans chapter 5, verse 1. Ika-apat na puntos, ang Diyos ang sangkap ng kaligtasan. God is the substance of salvation. Amen. Teka. Ang Diyos ang sangkap ng kaligtasan. God is the substance of salvation. Amen. Kanina sinabi ko rin yan dito sa 2. Pero i-revise natin yan. Amen? Hallelujah. Ika-apat, ang Diyos ay sangkap ng kaligtasan. God is the substance of salvation. Ibig sabihin, sangkap siya. Hindi pwedeng mawala ang Diyos, kaligtasan. Siya po ay substance. Amen? Kapag inalis mo ang Diyos sa kaligtasan, walang kaligtasan. Amen? Kasi ang kaligtasan ay nasa Diyos lang. Amen? Pero sinasabi sa Isaiah chapter 12 sa ating teksto, meron po ito sila, I will trust and not be afraid. Ako'y nagtitiwala at hindi matatakot sa Kanya. Hallelujah. Sabi dito, tunay na ang kaligtasan ng aking tunay na ang Diyos ang aking kaligtasan. Sa Kanya ako magtitiwala at hindi ako matatakot. Amen? Pagtitiwala. Pag nagtiwala ka sa Panginoon, yung takot mo mawawala yan. Amen? Ito yung tinatawag na pananampalataya. Kasi yung tiwala mo, hindi mo naman alam. Hindi mo nakikita ang Diyos, pero nagtitiwala ka. Amen? Ito yung tinatawag na tunay na pananampalataya. Amen? Hallelujah. Sa Kanya ako magtitiwala, hindi ako matatakot. Ano man ang mangyari, hindi mo man nakikita ang Diyos, pero meron kang pananampalataya, yun ang mangyayari sa iyo. Amen? He also has become my salvation. At siya naging aking kaligtasan. Ang Diyos ay hindi lamang nagbigay ng kaligtasan, siya ay naging kaligtasan sa pamamagitan ni Jesus. Amen? Yan ang sinabi sa Biblia, John chapter 1, verse 14. Amen? Ang salita ay nagkatawang tao. Yung sinabi ng Diyos na kaligtasan, yung plano ng kaligtasan, hallelujah, inoccupy ng Panginoon sa Kristo nung siya ay po ay magkatawang tao. Amen? Hallelujah. Ang Diyos ay hindi naman nagbigay ng kaligtasan, yan po ay makikita natin sa Titus chapter 2, verse 13. Sa Tito 2:13.
Basahin natin. Amen. Habang hinihintay natin ang dakilang araw ng ating inaasahan, ito ang pagbalik ng ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Jesus Cristo. Amen. Hallelujah. Ano yung sinasabi ito? Ano yung inaasahan natin mga mananampalataya? Bumalik Amen. Ayan. Amen. Hindi tayo nagpapakapagod dito. Hindi tayo nagtatay, hindi tayo nag-open, hindi tayo nananalangin. Kahit hindi natin alam, hindi na natin nakikita ang Diyos dahil sa Espiritu. Pero meron tayong inaasahan yung kanyang muling pagbabalik. Amen. Hindi po tayo mawawala ng pag-asa. Ang Biblia po ay nagtuturo ng katotohanan. Amen. Hallelujah. Glory to God. Siya ay muling babalik. Amen. Glory to God. Nawa lahat tayo ay makasama sa kanyang muling pagbabalik. Amen? Glory to God. Hallelujah. Huwag po tayo maging complacent. Huwag po tayong maging, dito, sa Tagalog ng complacent, huwag tayo masyadong kumpante. Amen? Hallelujah. Sapagkat ang labanan ay patuloy. Si Diablo patuloy na humahanap ng magsilag, sabi sa 1 Peter chapter 5, verse 8. Amen? Mahal ko. Sino kaya sa mga Christian ito ang kami? Hindi sabi. Ito si brother. Ito si sister. Amen. Kaya si Satanas, patuloy yan na naghahanap ng masisila niya. Christian ka na ngayon. Kaya mag-ingat po tayo. Palagi po tayong dumalo sa gawain. Palagi tayong manalangin. Palagi tayong magbasa ng Biblia. Amen. Minsan pag nagbabasa ka ng Biblia, nakakaantok. Natural lang yan. Amen. Kasi habang nagbabasa ka ng Biblia, andyan si Satanas eh. Pag nagbabasa ka ng Biblia, yung espiritu ng antok, bibigay niya sa'yo. Para hindi ka magpagbasa ng Biblia. Amen. Tapos yung mga, ano mo na yun? Si Satanas, minsan katabi nyo. Amen. Glory to God. Katabi, huwag ka makinig kay pastor. Amen? Hallelujah. Kinukuha niya yung attention mo para hindi ka makikinig ng salita ng Diyos. Kasi yun ang plano niya, di ba? Sabi si John 10:10, na parito magnanakaw upang pumatay, magnakaw at magwasak. Sino magnanakaw na yun? Si Satanas. Amen? Nanakawin niya yung oras mo, nanakawin niya yung mga bagay-bagay sa iyo, nanakawin niya yung spiritual na kaloob ng Diyos sa iyo. Amen? Hallelujah. Just focus. Pag sinabi, pinituwa ka ng tabi mo, brother, sister, mamaya na. Let us focus. Hallelujah. Listen to the word of God. Amen? Hallelujah. Glory to God. Sabi ang salita ay naging tao. Glory to God. Sa John chapter 1 verse 14, upang magdala ng kaligtasan sa sangkatauhan. Yun ang maganda ron, di ba? Imagine. Sino ba tayo? Wala naman tayong kwenta. Tao lang tayo, wala tayong halaga. Pero dahil sa pag-ibig ng Diyos, minabuti niya magkataong tao yung anak niya. Kasi may halaga ka sa kanya. Amen. Hallelujah. Amen? Lahat tayo meron ng magpupuntahan sa impyerno. Pero sabi ng Panginoon Isus, mawag po na. Bababa ako. Kasi kawawa naman yung mga nilikha. Diba? Ganon kagrabe. Ganon kabuti ang Diyos. Kaya meron tayong halaga. Amen? Hallelujah. Mahal tayo ng Diyos. Kaya nga, binigay niya yung kanyang sariling bugtong na anak para iligtas tayo. Kaya sino pa ba tayo? Ano ang gagawin natin? Di ba sa Panginoon? Diba? Ayun lang naman option natin eh. Wala naman tayong magagawa eh. Kasi mahirap lang tayo. Hindi naman natin kayo nila, bibigay ko sa iyo kayamanan ng mundo. Ano kasi Satanas? Sabi sa Mateo 4. Amen? Wala tayong ibibigay sa Diyos. Yung bibigay lang natin sa Diyos, ang tayong ibibigay namin yung ating servisyo, yung ating kaluluwa, pag-aming natin. Amen?
Hallelujah. Kaya si Jesus ay kaligtasan na ginawang tao o nagkatawang tao. Kung wala siya, walang buhay na walang hanggan. Amen? Tama, di ba? Kaya dapat lang tayong maglingkod. Sumampalataya sa Panginoon Kristo at hindi kung kanino. Amen? Maglilingkod tayo, kailangan tanggapin natin ang Panginoon Kristo bilang Diyos, bilang personal na tagapagligtas ng ating buhay. Amen? Hallelujah. Narito po yung application. Una, isa personal ang kaligtasan. Kilalanin siya bilang isang tagapagligtas. Hindi lamang tagapagligtas ng iba, hindi para sa iyo. Amen? Magtiwala ng buo kay Kristo. Itigil ang pag-asa sa mga gawa. Yan, mga gawa. Malapit na naman yung tawag dito, yung mahal na araw. Marami naman magpapapako na krus. Amen? Marami naman maghahampas ng katawan para patawarin ng Diyos. Naganap na, sabi ng Panginoon, tapos na yan eh. Ngayon, kailangan mo lang sumampalataya. Amen? So, magtiwala ng buo kay Kristo. Itigil ang pag-asa sa mga gawa, magpahinga sa kanyang biyaya. Magpahinga. Amen? Ibig sabihin, umasa sa kanyang biyaya. Mabuhay ng may kagalakan. Ang isang naligtas na puso ay umaawit ng mga papuri. Yun ang gagawin mo, di ba? Pag sumampalataya ka, kahit wala ka ng bigas, wala ka ng pansahe, kumakanta ka pa rin. Alay, di ba? Andun yung kagalakan mo, part yun ng pagpupuri mo sa Panginoon at kaligtasan mo. Amen? Hallelujah. Ibahagi ang buong tapang. Ang kaligtasan ay sinadya na ipahayag na hindi nakatago. Yun, i-share natin. Kung paano kang laligtas, kung paano kumilos ang Diyos sa buhay mo. Hallelujah. Ihayag natin yan, huwag natin ikahiyag. Amen? Kaya lang buong tapang. Ang kaligtasan ay hindi isang karanasang hiwalay sa Diyos. Ito ay ang Diyos mismo na nasa atin. Amen? Hallelujah. Hindi ito isang karanasang hiwalay sa Diyos. Ito ay Diyos mismo na nasa atin. Yan po ang kaligtasan. Ang pangalan, Jesus o Yeshua sa Hebreo, at sa Hebreo nangangahulugang na ang Diyos ay kaligtasan. Nang tanggapin natin si Jesucristo, tinanggap natin ang kabuuan ng kaligtasan ng Diyos. Hindi po partial. Amen? Nung tinanggap natin si Jesus, ibinigay ng Diyos yung kaligtasan sa magitan ni Jesus Christ. Hindi po yung hinati, buong buo. Amen? Hallelujah. Awit 118 verse 14. Dito po ako magtatapos. 118 verse 14. Nakarito. The Lord is my strength and song, and He has become my salvation. Amen. Ang Diyos, ang Panginoon, ang aking kalakasan at awit, siya ang aking naging kaligtasan. Amen. Talapakan po natin ang Panginoon. Glory to God. Hallelujah. Maraming salamat po sa pakikinig ninyo ng salita ng Diyos. At naway bukas po, bumalik po uli kayo. Amen? Hallelujah. Glory to God. At ngayong gabi, ay hindi pa po tapos yung pangalan sa salita ng Diyos. Meron pa po. Imported from Australia. Fresh po ito. Amen? Hallelujah. At kami po yung nagpapasalamat si Pastor Nel. Hallelujah, dahil pinaulakan niya yung aming invitasyon. Amen. And I hope, glory to God, hindi po ito maging huli, hindi maging una para masundan pa ng mga pastor, ng masundan ng mga pastor. Amen. Hallelujah. Itong taong ito, siya po ay kasama ko sa Don Bosco. Nag-aaral pa po kami. Scholar po siya. Amen. I think, 1,000 lang tayo. hindi ka ba nakasama dun sa, sa mga esmola ng Shell? Okay.
So, hallelujah. Glory to God. Nandito po siya ngayon from Australia. Palapakan po natin habang lumalapit si Pastor Dome. Maraming. Amen. Magandang hapon po sa bawat isa. Amen. Ako po ay nagagalak sa ating pagkikita face to face. Amen. Ako po ay nagagalak. Inagagalak ko po na makita kayo face to face personal. So, sa hapon pong ito, ako po pala si Domingo Prado or Doming sa short do kung gusto po niyong tawagin ako sa mga pangalan yan. At tulad po na sinabi po ni Pastor Joby, kami po ay dati magkakasama sa school or sa church. Halos magkakasabay po kami. At nagkahiwalay po kami 1992 kasi ako yung umalis 1992 papuntang Saudi po. Doon na po kami nagkahiwa-hiwalay. At sila po ay mga natira dito sa Nabotas. At si Sister Mai po ay halos ano pa po yan, malito po yan. Malaki na ngayon. Ngayon ay malapit na mag-asawa. Praise the Lord. Naumuro kasalanan ko. So actually, hindi ko po din-desire na magpasuro. Ang din-desire ko po sa Panginoon is ako ay makatulong sa mga nangangailangan. Whatever. Kung sino mang nangangailangan, yun po ang desire ko sa aking pagiging Kristiyano. So, sabi po ng binasa natin kanina, binasa rin po ni Pastor, 2 Corinthians chapter 9, ano po, verse 8. Andun po yung saganang ibinibigay po ng Panginoon sa atin. Kung tayo po ay mayroon pong pusong matulungin, tumutulong sa kapwa, tumutulong sa kanyang gawain, sa kanyang church, ay sabi niya doon, kaya niyang ibuhos ang kanyang masaganang biyaya at ibibigay niya lahat ang mga pangailangan natin upang tayo ay makagawa ng naaayon sa kanyang kalooban, makagawa ng mga kabutihan na ikapupuri ng ating Panginoon. Sinabi rin po sa Matthew chapter 6 verse 33, yan po ay paborito kong verse kasi hindi po ako umaksel sa mga gawain po ng Panginoon. Kasi sinabi po ng Panginoon na seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Yan ang pangako ng Diyos kapag inuna mo ang Panginoon sa buhay natin. Kapag inuna natin ang Panginoon sa buhay natin, ipagkakalupo niya lahat ng ating mga pangailangan. At siyempre, sabi po ni Pastor Joby, kailangan full trust sa Panginoon. Ibigay po natin ang total trusting sa ating pong Panginoon. So yan po ang paunang aking pasasabi po sa inyo. At alam po, mayroon pong bago dito, may mga bago po pa dito. First time na dumalo. So, purihin ang Panginoon sapagkat kasama po kayo sa celebration of the true gospel. Alam po na ang kanyang salita na inyong marinig ngayong hapon ay isang malaking pagpapala po sa inyo. Sapagkat ipapahayag po ng Panginoon ang kanyang mga salita, ang kanyang truth sa ating mga buhay. Kung paano po tayo kailangan lumapit sa ating Diyos. Amen? Kung paano po tayo manampalataya sa Panginoon. Tulad po na sinabi po ni Pastor Joby.
Subalit, kami po ay nagkahiwa-hiwalay, subalit, ngayon tinitipon po muli ng Panginoon. Kasama po kami ngayon. Dahil pa po mga kulang. Pastor Lad, wala pa po dito. Pastor or si Brother Nestor, wala pa po dito. At alam po na mayroon pong gustong i-fulfill ng Panginoon sa church na ito. Mayroon pong gustong i-fulfill ng Panginoon ang mga plano po niya sa ating mga buhay. Kaya po tayo po ay nandito, kami po ay nandito. Tayo po ay nagkatipon sa lugar na ito upang i-fulfill po ng Panginoon ang kanyang mga plano sa ating mga buhay. So, ang ating po maririnig ngayong hapon na salita ng Panginoon, ito po ay related pa rin po doon sa topic po ni Pastor David. Ito po ay halos magkakaparehas. Itong pag-aaralan po natin o itong maririnig po natin ng mga salita ng Panginoon ngayong hapon. So, pangalawang sermon ko ngayong hapon. Ang pinamagatan pong the needs of salvation. The needs of salvation. Ang kailangan para sa salvation natin or salvation. At makikita po natin ang ating pong mga text. Kung gusto nyo pong banknotes, ito po ay kakailanganin po ninyo sa mga araw, sa ibang mga araw, sapagkat ito po ay magagamit po ninyo sa inyong mga buhay. Amen? Pwede po ninyong i-notes ang mga makikita po natin, maririnig po natin sa hapon pong ito. Kailangan po natin itong may sa buhay, sa ating pong mga buhay, sapagkat wala pong halaga o wala pong kwenta ang ating pong mga pagdalo sa mga pagtitipon kung hindi po natin ito isa sa buhay. Wala pong kwenta. Hindi po magkakaroon ng kwenta ang ating pong mga naririnig kung wala pong o kung hindi po natin ito sa buhay or kung hindi po natin ito mai-apply sa ating buhay. So Romans chapter 3 verse 23, for all have sinned and fall short of glory of God. Amen. Lahat ay nagkasala at walang sinumang nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. The word salvation in Greek words is soteria. Ang meaning po nito ay deliverance, preservation, rescue from danger or destruction. Ito ang kahulugan ng salvation. Amen? Sapagkat tayo po ay papunta sa destruction. Subalit, dahil po sa biyaya ng Diyos, dahil po sa pag-ibig ng Diyos, ibinigay niya or gumawa siya ng paraan upang tayo po ay magkaroon ng salvation. Amen. Amen? Maligtas po tayo sa danger. Maligtas po tayo mula sa kapahamahan. Salvation is necessary because sin separated us from God. Tayo ay nahiwalay sa Diyos sa pamamagitan ng kasalanan natin. Kaya kailangan po natin ng salvation. Every person, lahat po tayo, regardless of our status, regardless of our religion, o sa ating mga mabubuting gawa. Ano? But we need salvation. Hindi po ito nangangahulugan na tayo po ay ligtas. Kung ito po mga ito ay ginagawa po natin. Ibig sabihin, regardless, pero po, hindi po ito nangangahulugan tayo po ay ligtas. Subalit, we need salvation because all have sinned. Amen? Lahat tayo ay makasalanan. Sin brings death. Ano? Ang kasalanan ay nagbubunga ng kamatayan. Talakayin po natin mamaya yan, yung death. Ano po?
Romans 6:23. So, sin brings death. But God offers life through our Lord Jesus Christ. Nag-offer po ang Diyos para tayo po ay magkaroon ng kaligtasan. Amen? Without salvation, man is lost. Condemned. Amen? And spiritual dead. Ibig sabihin, spiritual dead, tulad po na sinabi kanina, tayo po ay hiwalay sa Diyos dahil po sa kasalanan. Yan po ang tinutukoy, spiritual death. Tulad po na sinasabi po sa Isaiah chapter 59 verse 2. Sabi doon, your iniquities have separated you from your God. But the Lord said in Romans chapter 3 verse 10, there is none righteous, no one. Lahat ay nagkasala, walang matuwid, wala kahit isa. So hindi pwedeng sabihin ng mga tao na ako'y walang kasalanan, wala naman akong ginagawang kasalanan. Wala naman akong inaagrabyang ng tao. Ayun. Yun ang madalas katuwiran ng mga tao. Kapag sila ay nakakarinig ng salita ng Panginoon, nakakatuwiran sila, wala raw silang kasalanan. Nagsisiba naman daw sila. Amen? Subalit dito sinabi po ng Panginoon, all have sinned. At yung iniquities natin ang siyang nag-separate sa ating Diyos. Amen? Siya ang naging dahilan kaya tayo ay hindi po makaabot sa Diyos dahil po sa kasalanan. At sa Romans 6:23 pa rin, the wages of sin is death. The wages of sin is death. At tatalakayin po natin mamaya po yan. But John chapter 3 verse 3 said, except a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Okay? So yan po ay introduction lamang po yan. So mayroon po tayong tatalakayin or mayroon po tayong maririnig na 5 points po dito. Ang unang point is the universal condition of man. Ang condition ng tao, kapag sinabing man dito is lahat, pangkalahatan po ito. Wala pong sinisino man. The universal condition of man, number 1. Diba? Roma 3:23, for all have sinned. Lahat ng tao ay makasalanan. Pero ang sin is not just our action. It is our nature. Nature na po ng tao ang kasalanan o ang makasalanan. Nature natin yan. Walang sino mang exempted po. Tulad po na sinabi ko kanina, walang sino mang exempted. Lahat ay nangangailangan ng kapatawaran. Ang katotohanan ay tayo po ay sinner or tayo po ay hindi sinner because we sin. But we sin because we are sinner. So tayo po ay makasalanan because we are sinner by nature. Ano? Tayo po ay makasalanan by nature. At makikita po natin yan sa mga susunod na verse or sa mga chapter na ating babasahin. Yan po ang una. Pangalawa, the consequences of sin or the consequence of sin. Ang kasalanan ay mayroon pong kabayaran. Mayroon pong kabayaran ng kasalanan. Kahit sa government, kung nagkasala ka sa government, may kabayaran. Amen? At biblically, ang mga makasalanan ay mayroon pong tatanggaping kabayaran.
Amen? Death here means separation from God. Tulad po na sinabi ko po kanina. Spiritual death or spiritual and eternal death. Ito po ay mababasa po natin sa Revelation chapter 20 verse 14 to 15. Ano po? Yan po ang spiritual death. So, inot po ninyo yan. Huwag na po natin basahin para hindi po tayo tumagal. At the sinner is already condemned. Yan po ay sinasabi po sa John chapter 3 verse 18. Sinabi po doon na ang mga makasalanan ay kinundim na or hinatulan na. Ano po? Ibig sabihin, past tense. Kapag ang sino mang makasalanan ay hindi naniwala sa ating Panginoong Isos, he is already condemned. Ano po? Siya po ay hinatulan na sapagkat hindi po siya naniwala. Past tense, ano po? The truth is, sin always pays. Ibig sabihin, ang kasalanan ay laging may kabayaran. Tulad po ng sinasabi ko po kanina. At ang kabayaran nito ay kamatayan. Ang kasalanan ay kamatayan ang kabayaran nito. Amen? So, yan po ay makikita po natin mamaya. Pangatlo na puntos, the incapability of man to save himself. Wala po tayong kakayahan na iligtas ang ating mga sarili. Sapagkat kung sinabi kong tayo po ay mga patay, wala po tayong mga gawa. Amen? Ano po ba ang ibig sabihin ng patay? Wala po siyang magawa. Wala po siyang, hindi po sa mga kilot. Wala po siyang magagawa sapagkat siya po ay patay. Yan po ang ibig sabihin ng spiritual death. Ano po? At may kabayaran po ang kasalanan. Ito ay kamatayan. Yan ay sinasabi po sa Ephesians chapter 2 verse 8. Ano po? For by grace you have been saved through faith, and that is not from yourself. Hindi ito nanggagaling sa ating mga mabubuting gawa, but it is the gift of God. Amen? So, ibig sabihin, kung gift ng Panginoon ito, ang gagawin po natin is we have to receive. We have to receive. Wala po tayong gagawin, kundi ito itatanggapin po natin. At ito ay ipinagkakaloob ng Panginoon ng libre. Wala pong bayad. Kaya po sinabing gift. Amen? Yan po ay sinasabi po sa Ephesians 2 verse 8 to 9. Kaya sinabi ko, walang mabubuting gawa na makapagliligtas sa tao. Sinasabi po ng iba, gumagawa naman ako ng mabuti. So, yan po ay mga katuwiran na taliwas sa sinasabi po ng Biblia. Amen? Walang mabuting gawa na makapagliligtas ng tao. Subalit dahil po sa pag-aaral ng salita ng Diyos, sa pag-aaral natin na patuloy ng salita ng Diyos, malalaman po natin kung ano ibig sabihin ng Ephesians 2 verse 8 to 9. At mayroon pa pong kasunod po yan, verse 10. No? Mayroon pa pong kasunod yan. Kaya, yan po ang sinasabi po ng Panginoon. Hindi po ito sa pamamagitan ng reliyon. Hindi po ito sa pamamagitan ng mga ritual na ginagawa ng tao. Tulad po ng darating na undas na tinatawag po nila. Maraming ritual na ginagawa po ng tao. Balik nakakalungkot po na hindi po ito ang itinuturo po ng Biblia para sa kaligtasan po natin. Hindi ito. Ang sabi po ng Panginoon, tulad po ng sinasabi po ni Pastor Joby, it is finished. Hinapos niya na ang pagbabayad ng kasalanan natin sa pamamagitan doon sa krus ng Kalbaryo. Kaya nung malagdag po siya ng hinana, it is finished. Hindi na po natin pwedeng gayahin
ang kanyang ginawa. Kundi tayo po ay manampalataya sa Kanya. Manampalataya po tayo sa Kanya. At only God can save us. Panginoon lamang ang makapagliligtas sa atin sa pamagitan ng Kanyang grace. Tulad po ng sinabi po ng Ephesians chapter 2, verse 8 to 9. Hindi sa pamagitan ng mga effort ng tao. Hindi po sa pamagitan ng mga sinasabi po nilang righteousness para sa kanila. Pero hindi po yun. Ang righteousness na sinasabi po dito is sa pamamagitan ng faith natin sa Panginoon. Kaya po sinabi po sa Ephesians 2 verse 8 to 9. Through faith, hindi sa pamamagitan ng mga mabubuting gawa. Pang-apat, ito ay divine provision for salvation. Divine provision for salvation. Romans chapter 5 verse 8. Ano po ang sinasabi sa Romans chapter 5 verse 8? Ito na yung sinasabi po na pinapangako ng Panginoon. But God demonstrates His own love towards us in that while we were still sinners, Christ died for us. Amen. Namatay ang Panginoon para sa atin. Amen. Sa gitna ng sa gitna ng tayo ay makasalanan, sa kapila ng tayo makasalanan, pinatunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa pamagitan ng kamatayan ni Kristo na ating Panginoon. Ang cross ay patunay na may pag-asa ang bawat isa sa atin o ang bawat tao. Ang cross ang patunay na mayroon po tayong pag-asa. At ito po ay ipinahayag po ng Panginoon. Amen? Sa pamagitan ng kanyang bugtong ng anak. Ang Panginoong Sos ay inako niya ang kasalanan po ng buong sanlibutan. Kaya nga, sinabi po ng John chapter 3 verse 16, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ay sino mang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Jesus took our punishment so that we might receive His righteousness. Okay? Dapat po tayong siya ang parusahan, subalit the Lord Jesus Christ took our punishment sa pamagitan ng krus upang tayo ay magkaroon ng righteousness. Amen? Sabi ng Biblia, the Lord imputed the righteousness of our Lord Jesus Christ to us. Amen? The righteousness of the Lord Jesus Christ imputed to us. Ibig sabihin, ibinigay na sa atin o inilagay na sa atin ang righteousness ng Panginoon sa pamagitan ng ating pananampalataya. The cross of Christ is God's answer to man's greatest need. Diba? Ito ang mga provision ng Panginoon. The cross of Christ is God's answer to man's greatest need. So alam po natin na ang buong sangkatauhan ay mayroon pong malaking pangangailangan. Greatest needs. Kaya po, ang pag-asa po natin ay nasa ating Panginoong Hesus lamang. Panglima, ang sabi po dito, ito ay urgency to receive salvation. Ito ay nangangailangan ng urgency. Ibig sabihin, hindi po dapat ipagpabukas o hindi po dapat ipagpaliban. 2 Corinthians chapter 6 verse 2. Ano pong sinasabi po sa 2 Corinthians chapter 6 verse 2? Now is the day of salvation. Ang kaligtasan ay dapat tanggapin ngayon, hindi bukas. Amen. Bakit po sinabi ko ito? Kasi hindi po natin alam ang buhay natin. Minsan na mamaya-maya, mayroon pong babawi ng buhay. O maaaring
bukas ay hindi na po natin masisilayan ang araw. O hindi na po natin makikita ang bukas. Amen? Kaya po mayroong urgency ang Panginoon dito. Kaya po sinabi po sa 2 Corinthians chapter 6 verse 2 na ang kaligtasan ay dapat ngayon, tanggapin na yun, hindi bukas. Dahil hindi po natin alam ang buhay natin. Marami pong nasasagasaan dyan, nagdi-disgrace. Marami pong hindi na po nagigising. Pagkatulog nila. Ano po? So, mayroon pong babala po sa atin dito. Kailangan po nating mag-decide quickly. Kailangan po nating mabilis na pag-decide po dito. Hindi po dapat ipagpaliban pa, ipagpabukas pa. Sapagkat ang pagkaantala ay delikado. Walang katiyakan ang buhay. Tulad po ng sinasabi ko po. But Jesus stand at the door and knock. Bawat mensahe ng Panginoon sa ating buhay ay kumakatok po ang Panginoon sa ating puso. Hindi po ito pintuan ng bahay po natin. Hindi po ito pintuan ng mga bahay po ninyo. Kundi pintuan ng inyong puso. Amen. Yan po ang kinakatok po ng Panginoon. That you need to receive salvation from Him. Amen? At kaya sinabi po dito, salvation delayed can become salvation denied. Pwedeng hindi na po natin ito marinig muli. Pwedeng hindi na po natin masilayan o marinig ang salvation na ipinapangako o ino-offer ng Panginoon sa atin. Sapagkat hindi nga po natin alam ang ating pong mga buhay. Amen? So how do we apply this message of the Lord Jesus Christ? How can we apply the word of the Lord? Tulad po na sinabi po natin kanina, tayo po ay makasalanan. So we need to acknowledge your need. Accept that you are a sinner. Wala po makapagsasabi at sino man ay walang makapagsasabi na siya matuwid sa harap ng Diyos. Kundi tayo po ay lumapit sa Diyos at tanggapin po natin na tayo po ay makasalanan. At believe that the Lord Jesus Christ died and rose again for you, for me. Amen? Ayan po ay sinasabi po ng Romans chapter 10 verse 9 to 10. Romans chapter 10 verse 9 to 10 says, confess your sin sa ating Panginoon. Sa mga hindi pa po nakapagsisi ng kanilang mga kasalanan, confess your sin sa harap ng Panginoon Diyos. Tanggapin siya bilang Panginoon at tagapagligtas ng iyong buhay. At pangalawa, sa lahat ng tumanggap sa Kanya at nanalig ng totoo sa Kanya, tumanggap ng totoo sa Kanya, confess your faith in Christ as your Lord and Savior. Sapagkat kailangan po natin manampalataya sa ating pong Panginoon Jesus. At sabi dito, live live in gratitude. Walk in that new life God has given you. Meron pong ibinibigay ang Panginoon kapag tayo po ay tumanggap sa Kanya, new life. Ano po yung sinasabi ko sa 2 Corinthians 5:17? Ang sino mang nakipag-isa kay Kristo Jesus ay isang bagong nilalang at wala ng mga luma, ito ay mga pawang bago. No? Kapag nagkipag-isa kay Kristo Jesus. Kaya ang sino mang tumanggap ng totoo sa Panginoon, na napalataya sa Panginoon, hindi ko pwedeng ito ay hindi magbago. Dahil ang tinanggap niya ang siyang nagbibigay ng bagong buhay. Kaya kapag hindi pa nagbabago ang buhay po natin, maaaring hindi po natin tinatanggap ang Panginoon Jesus ng totoo sa ating buhay.
Dahil kapag tinanggap po natin ang Panginoon Diyos sa ating buhay ng totoo at walang pag-alinlangan, 100% magbabago po ang ating buhay. Papaguhin niya gradually. Hindi instant, pero mayroong pagbabago gradually. Yan po ang tunay na tumanggap sa ating Panginoon. So, punta tayo sa conclusion. Every person needs salvation because every person has sinned. Sin separates us from God, but Jesus bridged the gap. Ang Diyos, nakita niya ang pangailangan ng tao, na ang tao ay hindi na makabot sa Diyos dahil mayroon na siyang gap. Kahit anong gawin ng tao, ay hindi na kaya ang pumunta sa Diyos. Hindi na kaya lumapit sa Diyos sapagkat patay na po. Diba? Patay, wala po siya magagawa. Patay ang tao. Kaya ang Diyos gumawa ng paraan upang makaroon ng bridge. Amen? Magkaroon po ng bridge, ito ang kanyang bugtong na anak. Pinadala niya ang kanyang bugtong na anak upang siyang maging bridge po. Ano po? Ngayon, pwede lang lumapit ang tao sa Diyos sa pamamagitan ng Panginoon Diyos. Amen? So, yan po ang love ng Panginoon na ibinigay niya sa atin na bagamat wala na po tayong magagawa dahil po sa kanyang love, ay gumawa siya ng paraan. Ipinadala niya ang kanyang bugtong na anak upang tayo po ay mahalin at makalapit po muli sa kanya. Amen? Amen. So, salvation is not optional. Hindi ito optional o hindi po ito diba sa Tagalog ang optional? Parang pipiliin mo ba o hindi? O, hindi optional, ano po? Meron po Tagalog dyan na malalim. Hindi optional. But essential. Kailangan ng tao. Essential. Kailangan ng tao. Kaya hindi po ito optional. Okay? God has already provided the way. Tulad po na sinabi ko po kanina, God has already provided the way. All we need is to receive it by faith. Amen? Receive it by faith. Yan po ay makikita po natin sa Acts chapter 4 verse 12. Ano po? Neither is there salvation in any other, for there is no other name under heaven given among men whereby we must be saved. Amen? Walang ibang pangalan na ibinigay ng Diyos sa silong ng langit na sukat ikaliligtas ng tao, kundi ang pangalang Panginoong Diyos. Wala nang iba. Hindi po sa pamagitan ng mga santo, hindi po sa pamagitan ng kung sino-sino. Iisa lang ang ibinigay na kaligtasan ng tao. Ang pangalang Panginoong Diyos. Kaya po, tinapik po ni Pastor Job na ang Panginoong Diyos ang ating kaligtasan. Ama naming Diyos sa makapangyarihan sa lahat, salamat po sapagkat kami po ay inyo pong tinipon sa isang layunin. Kami po ay makapakinig ng inyong salita. Ipagbuhay po namin, ipagdiwang po namin ang inyong gospel na siyang nagbibigay ng kaligtasan. Father God, hipuin po ninyo ang sino man na hindi pa po tumatanggap sa inyo. At ipaunaw po ninyo ng mabuti ang inyong mga salita na inyo pong ino-offer. Ang kaligtasan na inyong ino-offer sa bawat isa po sa amin ay kanilang tanggapin, Panginoon, sa kanilang mga buhay. Salamat po, Ama, sa ako pong ito. At patuloy ka namin pupurihin sa aming mga buhay. Patuloy ka po namin pasalamatan. Sa tayong pangalan na ito, Panginoon. Amen. Amen. Okay. The need for salvation, ang pangangailangan ng kaligtasan.
Ito ang kailangan natin ngayon. Okay? Yung kaligtasan. At alam niyo po ba na pwede natin tiyakin na tayo maligtas? Sabi ng iba, ano matitiyak? Ibuhay ka pa. Pwede turo ang Biblia. No? Na pwede mong tiyakin na ikaw ay maligtas. John chapter 3 verse 18. John chapter 3 verse 26. John chapter 5 verse 13. John chapter 3 verse 16. 1 John chapter 3 verse 16. Ang dami niyan. John chapter 10 verse 28. Ang dami niyan. Kaya pwede mo matiyak na ikaw ay maliligtas through Jesus Christ. Kaya bukas ay meron pa uling 4 na speaker, tagapagsalita. No? At, kaya bumalik po kayo at tayo po ay makinig ng salita ng Diyos. Tayo natin tumayo. Meron mga kami bisita ngayon at samantala ng mga katawin. Sabi ng Biblia, ulitin ko yung sinabi kanina sa Revelation chapter 3 verse 20, sabi ng Panginoon, ako'y narito sa pintuan ng iyong puso kumakatok. Kung ako'y pagbubuksan mo, ako'y papasok at ako'y makakasama ko na makakasama kong maging kasalo. Ibig sabihin niyan ay sa puso natin mayroong kwarto. Nandyan yung sarili mo, nandyan yung mundo, nandyan yung mga hilig na ginagawa mo. At kapag binuksan mo yung puso mo, may kwarto dyan na kailangan si Jesus ay umupo upang maghari kasi nakaupo dyan ngayon, ikaw yung hari. Aalis ka dyan at ilalagay mo, hayaan mo si Jesus ang maghari, umupo sa puso mo. At kung ikaw yan, gusto mo makatiyak ng kaligtasan ngayon, sabi mo ngayon na pwede mo matiyak ang kaligtasan. So, maaaring ito ay bago sa iyong pandiling, ganitong mga pangangaral, pero ang isa lang pong ibig sabihin nito, kaya po ang ating topic ay Celebration of True Gospel, ang pinapangaral natin ay totoo at tunay na Ebanghelyo. At ang Ebanghelyo na tinuturo ay si Jesus. Lumapit po tayo dito, lahat ng gustong tumanggap sa Panginoon, gusto niyo manalangin, manalangin tayo. Sige, lapit tayo dito. Manalangin tayo. Sige, si nanay. Si nanay. Okay, sige, manalangin tayo. Sige, pakiyan na, manalangin. Ayun, sige. Paki-assist na lang yung mga ano. So, tayo po Yahweh. Ang Panginoon rin nasa atin ngayon. At habang may mga nag-pray, nanalangin sa kanilang pagtanggap sa Panginoon, ito ay napakahalagang pagkakataon sa atin at ito ay kalooban ng Diyos na tayo narito, hindi po ito aksidente lang na inibitahin ka, pumunta ka rito. Alam ng Panginoon na meron kang dapat ayusin sa buhay mo, pero kailangan na gawin. Unang-una sa lahat ay tinakin mo sarili mo, ikaw pa iligtas. Kasi sabi mo kanina, pwede mo matiyak na ikay ligtas kahit buhay ka pa. No? Hindi lamang maligtas sa kapahamakan dito sa mundong ito, kundi maligtas sa hinaharap. Sigurado yun, kapag si Jesus ay nangako, sabi niya, siya ay tapat at banal ay kayo patatawarin sa lahat ng mga kasalanan at sa lahat ng iyong mga kalikuan. Okay, awit tayo.
Ang Panginoon ay nasa luwalhati at siya ay sanggunilaga. Itataas sa huling pagkakataon, itaas namin ang buhay sa'yo. Purihin mo at palapakan natin si Jesus. Salamat, Panginoon. Salamat, O Diyos, sa iyong pagliligtas. Salamat sa pagbabago ng buhay. Salamat, Panginoon Diyos, sa pag-aayos ng aming mga buhay, Panginoon. Kami na walang halaga, kami na mga ligaw, subalit kami muli mong tinipon at muli mo kaming binigyan ng pagkakataon na makapaglingkod sa iyo at makatawag sa iyo na Panginoon. Sa pagdito po isang malaking pribilehiyo na kilalanin ka namin bilang Diyos at Panginoon, tagapagligtas ng aming buhay. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay? Salamat po sa Panginoon. Siya nga pala, para hindi na maubos yung aking oras. Bukas meron pa po tayong gagawin bukas ang hapon. Sa tanghali at sa hapon meron tayong gagawin. At meron akong mga sorpresa sa inyo mga kapatid. Matutuwa kayo sigurado. Ganyan ako lagi ako may sorpresa sa huling mga... Kaya huwag kayong mawawala. Kayo ay mag-imbita. Kaya rin dito na sila ay makasama natin na makinig ng salita ng Diyos. Okay, tayo po'y manalangin. Panginoon, salamat po Diyos sa unang araw ng aming pong pag-celebrate ng kaligtasan, ng tunay na kaligtasan. Salamat po sa mga natutunan po namin, Panginoon, mula sa iyong salita. Just tanggapin po natin ang pagpapala ng Diyos sa pangalan ng Ama, ng Anak, Espiritu Santo. Kayo po'y humayo na taglay ang kapayapaan, kaligtasan, at kung meron man kayong panalangin na hindi pa dumarating sa inyo, nawa ay makamtan ninyo sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Tayo po'y bumalik sa ating mga upuan. Sige, ako po muna doon tayo. Meron tayong ipapanalangin. O, paalis pa to si Isabel. Saan pupunta? Saudi. Iwan na muna kami. Sige, panalangin natin. Panalangin natin. Ingatan siya ng Diyos. So, mas maganda to kasi back to back. Dahil magkabila ang Domingo. So, Maraming Diyos sa mga kapangyarihan sa lahat. Pinupuri ka namin sa hapong buong ito sapagkat ang iyong biyaya ay sapat-sapat sa amin at ang iyong mga salita na siyang nagbigay ng buhay sa amin at kumatok sa aming mga puso upang kami po ay manampalataya sa inyo. Salamat po amang banal sa inyong mga salita. Siya nagbibigay ng buhay. Siya nagbibigay ng kaligtasan. Salamat po sa hapong buong ito sa aming pong kapatid na si Elizabeth, Panginoon, na kung saan alam po namin na siya tumanggap sa inyo ng buong puso sa kanyang buhay. Ama, patuloy po namin itinataas ang kanyang desire na pumunta po ng ibang bansa
Subalit, Lord God, ang ipinabaon po ninyo sa Kanya at ipababaon po sa Kanya sa hapon pong ito, sa Kanyang pag-alis, Lord God, patungong Saudi Arabia, ay inyong mga salita na siyang nagbibigay ng kalakasan, siyang nagbibigay ng courage, Panginoon, sa amin. At alam po namin, Panginoon, na ito po hindi mawawala sa Kanyang puso. Kundi ito po, Panginoon, ay daladala niya habang siya'y nabubuhay. At alam po namin, Panginoon, na mula ngayon, sa oras na ito, inyo po siyang babulutan ng inyong banal na dugo. Pagkat siya po inyo pong tinawag upang maging anak. Lord God, tulad po ng inyong sinabi sa John chapter 1 verse 12. At alam po namin, Panginoon, siya po inyo pong iingatan, Lord God, mula ngayon hanggang sa kanyang patutunguhan sa Saudi Arabia. Alam po namin, Panginoon, na ang pag-ibang bayo, pag-ibang bansa, Panginoon, ay hindi po namin alam ang mga susunod na mga araw sa aming buhay. Subalit, Lord, we trust in you, Lord God, na kayo po ang mag-iingat po sa Kanya, Lord God, sa lugar na iyon. Sapagkat ikaw ang kanyang Panginoon at Diyos na tagapagligtas. Salamat po, Ama, sa hapon pong ito. Pagpalain niyo po ang buhay niya, pagpalain niyo po ang kanyang mga pamilya na iniwanan. Pagpalain niyo po, Panginoon, bawat isang narito. Salamat po sa pangamdalangin sa pangalan ng Panginoong Sos at sa paglagay po ng iba ng Espiritu. Amen. Amen. Tayo po'y tumayo. Tayo po'y umawit ng pangwakas na ulitin sa biyaya.